Hello mga kababayan, magandang araw po dyan sa inyo. So, ngayon po mga kababayan ay araw po ng Lunes dito sa amin. Tapos, umaga po dito sa amin ngayon mga kababayan, kaya lang medyo masama po yung pakiramdam. So, ito po yung labas ng bahay namin mga kababayan, no? Tingnan nyo. So, bumaba na po yung mga ulap. Tapos, at saka delikado din po kapag nagbiyahe dahil ano po, madulas po yung daan. So, sa mga nagbibiyahe po dyan na mga kapitbahay namin, so mag-ingat po kayo. At saka bago po tayo umalis ng bahay, magdasal muna po tayo para safety po tayong makarating doon sa pupuntahan natin. So, kasi kanina kasi mga kababayan ay habang nasa labas ako, meron po talagang motor na muntik na siyang dahil madulas po yung daan. Lalong-lalo na po mga kababayan kapag mahina lang po yung yung ulan. So parang hindi po talaga totally mahugasan yung semento kaya madulas po. So kaya sa mga diyan, sa mga nagbibiyahe, mag-ingat po kayo. So ngayon po mga kababayan ay yung bahay po yung pag-usapan natin yung bahay ni Nanay Lorna, yung tinitirhan natin ni Nanay Lorna. So, na po yun, giniba na po yun kahapon. So, nandun po si Piking Bombay, siya po yung tumulong doon kina Nanay Lorna para gibain yung bahay. Tapos, abangan nyo po yung vlog ni Piking Bombay mga kababayan, no? Dahil siya po yung nandun kahapon. So, pumunta din naman ako doon kahapon pero hindi na ako nag-video. So, abangan niyo po yung buong video doon kay King Bombay. Tapos, wala yata, parang wala si nanay doon kahapon mga kababayan dahil naglalaba siya. Kaya pinuntahan ko siya doon sa, hindi ko alam kung na-vlog ba siya ni Peking Bombay kasi sabi ko kay nanay, magpasalamat ka kay Peking Bombay dahil malaki yung utang na loob mo sa kanya. Tapos baka busy si nanay kahapon kaya inanap ko siya, pinuntahan ko siya doon sa may tub. Naglaba siya doon. Dinala pa ni nanay yung apo niya, yung maliit, yung anak ni Juanita dahil si Juanita kahapon nangahoy. So, nangwa siya ng panggatong nila. Kasi kapag pumupunta ako doon, kapag wala sa kanila ay sinasabi ko kay Juanita na ito yung gawin mo, mangahoy. So, kung ano po yung doon, kapag walang kahoy, si Juanita yung sinasabihan ko na mangahoy ka para hindi yung mama mo ma-stress tsaka si tatay. So, sabi kasi ni nanay kapag daw si tatay ay nagsusuka daw po siya ng dugo kapag napagod. So, si Ninita, na-assign siya sa paghuhugas ng plato, ng pinggan. So, si Ninita po mga kababayan ay tumutulong po siya sa gawaing bahay. Siya po yung sa paghuhugas ng mga pinggan. Tapos magwalis-walis. So, yun po mga kababayan, no, si Ninita po ay, po siya ngayon, pag kinakausap mo siya ngayon ay, na siya, nagsasalita na siya, hindi siya katulad nung dati na, pag kinakausap namin siya, hindi po talaga siya nagsasalita. So, kaya siguro ganun dahil hindi siya nasanay sa amin. So, ngayon ay, malapit na lilipat na si Nanay Lorna sa bago nilang kubo. So, abangan niyo po mga kababayan, no, yung mga improvement po kay Nanay Lorna. So makikita naman po natin kung maganda yung kalagayan niya kapag na improve na po yung kanyang kalagayan. So, maraming salamat po sa pag-support niyo po sa mga vlog ni Nanay Lorna. Sa lahat po ng nagmamahal kay Nanay Lorna, thank you po talaga sa inyong lahat. So, sa ngayon mga kababayan, so hindi pa naman siya nakapagsahod sa YouTube, sa channel niya. So muna talaga kami, yung
yung magtiis muna talaga kami. Kahit ako mga kababayan, hindi pa po ako nakapagsahod. So, parang ano pa yata, parang January pa yata ako makapagsahod nito. Baka sabay na kami ni Nanay Lorna. So, sana nga po para kasi meron din kasi akong pangarap mga kababayan kapag nagkasahod ako ay itutulong ko doon dito lang po sa aming community mga kababayan. So meron kasi yung purok kasi namin dito ay naggiba nung bagyo. So naano siya, lumipad yung mga yero. So bibili ako ng yero para doon sa ano namin, sa purok, sa community po namin para lahat po makinabang. So kapag meeting kasi mga kababayan, doon po kami lahat nag-ano, kaya lang na ano siya ng bagyo. Tapos si Kubay, ano naman yung plano mo, Kubay, kapag nagkasahod tayo? Ano sa'yo? Surot pala mga kababayan sa sinabi ko maraming mga kababayan. Uulitin mo pa ba yun? Uulitin mo ba yun? Hindi na. Hindi na. Babawasan mo na lang yung mga kababayan mo. Sabihin mo, hello kabayan. Binawasan mo na. At least binawasan mo, no? Wala na yung mga kababayan. Ano na lang, hello mga kabayan. Gano'n na lang, no? So, doon pala sa vlog ni Kubay, mga kababayan, tawa siya ng tawa doon sa paulit-ulit daw na mga kababayan. Tawa siya ng tawa sa kanyang vlog. Tapos, kapag nagsiselfone kasi si Kubay, tinitignan niya yung vlog niya, tapos nagbabasa siya ng mga comment. So, syempre, mababasa niya yung mga comment ng mga ng mga nagmamahal kay Kubay. So, pasalamat. Maraming salamat po. Maraming salamat daw po, sabi ni Kubay. So, yun po mga kababayan, no? So, sabi ni Kubay, hindi na daw niya uulitin yung puro na lang mga kababayan. Minsan kasi mga kababayan, may nabasahan si Kubay doon na sabi ni Kubay, ma, galit yata to, bakit may sticker na yung angry ba? Yung may sungay, sabi ni Kubay. Sabi ni Kubay, baka nagalit to, sabi niya. Tapos doon naman nag-comment sa amin na hello ma'am, sabi niya doon, basher po ito mga kababayan, no? Sabi niya doon, ang papangit daw po ng mga content namin. So, pasensya na po talaga ma'am, no? So, sabi niya, ang pangit daw po ng mga content namin, palibhasa daw kasi mga taga-bundok, mga walang pinag-aralan. Tapos sabi niya doon, mga taga-bundok, mababaho, mga hindi naliligo. So, naliligo naman po kami mga kababayan, no? So, babaho kayo niyan kapag hindi kayo naliligo. Libre naman yung tubig dito. So, kahit dyan lang kami sa sapa, maligo, kahit walang sabon, hindi ka naman babaho yan. Siguro mas mabaho pa yung mga yung nagpaligoy-ligoy ka doon sa highway na wala ka talagang ligo. Kasi minsan pag pumunta ako doon sa bayan, may mga doon na paligoy-ligoy lang doon, naliligo sa kanal. So mas maswerte pa rin po kami, nandito kami sa bundok kahit nababasge po kami. So okay lang po yun. Tapos siya lang po talaga yung nagko-comment ng ganun mga kababayan, no? Sabi pa rin niya, palibhasa, hindi nyo alam yung Manila. So hindi alam po namin yung pangalan ng Manila mga kababayan. Napakagandang pakinggan, sabi nung nakapunta na sa Manila, yung mga dayuhan. Masarap lang daw pakinggan yung Manila, pero mahirap din daw po yung buhay doon. Lalong-lalo na siguro kapag wala kang trabaho. So, bakit namin pangarapin na pumunta dyan? Nag-i-enjoy naman po kami dito. So, kung pupunta kami dyan sa Manila, ano namang gagawin namin dyan? So, kahit nga pamasahe, hindi namin ma-afford. So, okay lang po yun mga kababayan, no? Kahit taga-bundok po kami. So, kontento naman po kami dito sa buhay namin dito sa bundok. Hindi naman namin hinihingi sa inyo yung
mga pagkain namin. So hindi naman kayo yung pasensya na po talaga sa iyo, ma'am. Hindi ko lang i-mention yung pangalan. So sorry po talaga. So okay lang po 'yan. Tanggap naman namin yung gano'n na mga sinasabi niyo. Yung iba nagko-comment na manggagamit daw po kami. So ginagamit daw namin si nanay dahil mataas daw po yung views. Siyempre mga kababayan, sino ba namang vlogger na hindi gagamitin yung tao na malaki yung views? So ganun po talaga kapag content creator ka, dapat makapal. Ano yun ko ba kapag vlogger? Halika. Kapag vlogger ka na Makapal ang mukha. yun yung ni Kubay lagi sinasabi. Kapag vlogger daw ka, dapat daw makapal yung mukha mo. Tanggapin mo daw lahat ng kung ano yung mga sinasabi ng mga tao. So yun po yun. So thank you po talaga mga kababayan, no? Sa mga mababait po naming mga supporters. So thank you po talaga sa inyo lahat. So tsaka sana po hindi po kayo magsawa na suportahan po kami mga kababayan, no? So malaking tulong po kayo sa amin. So yun po mga kababayan. So ngayon po ay hindi po kami nakapag-vlog nila nanay dahil masama po yung panahon dito. So umaambon po. Tapos siya, ma-fogs. So kaya baka bukas pwede na kami mag-vlog. Kasi sabi kasi ni nanay, si nanay kasi mga kababayan, lagi siya nag-update ng mga vlog niya. Sabi niya sa akin, ma'am, meron pa ba akong mga upload dyan? Sabi ko, oo nay, meron pa, may isa. Kaya lang, ang tagal kong nakapag-upload kagabi kasi mahina yung signal. So, kaya hindi ako nakagawa ng mga ng ibang mga content ni ibang vlog ni nanay kasi meron pang uploading ngayon tapos hindi pa natapos dahil sobrang hina po ng wifi dito sa amin. Kapag maulan kasi ay sobrang hina ng signal. So abang-abang lang po kayo mga kababayan, no? So thank you po sa lahat ng nagmamahal kay Nanay Lorna. Tapos pala mga kababayan, yung mga nag-comment na bakit daw hindi namin tinulungan si Nanay Lorna nung hindi pa siya sumikat sa social media. So, yun po, ipapaliwanag ko lang po sa inyo mga kababayan, no? Kasi nung time po na yun mga kababayan, ay kung nauso lang po talaga yung cellphone dati, so nagka-cellphone po kasi ako, hindi pa kasi ako nagba-vlog noon, so bago lang po ako nag-umpisa. So, si nanay po kasi dati mga kababayan ay nakatira po siya dito sa amin. So, mahigit 3 years po silang nakatira dito sa bahay namin. So, maliit pa po yan si Ninita mga kababayan. So, binigyan ni Papa si nanay ng lupa dito dati. So, para makapagtanim sila dito. So, yung panahon po kasi noon mga kababayan ay hindi pa napapahalagahan yung mga lupa na binibigay po. So, hindi po katulad ng mga Bisaya na nabigyan ni Papa ng lupa dahil nagtanim talaga sila ng mga niyog tsaka kakao. So, ngayon nag-boom sila. So hindi pa po kasi na yung mga katutubo dati na magtanim. So ang gusto lang nila itanim yung ngayon mo itanim. So dapat yung mga makain dahil yun po yung hanap buhay dati. Yung pagkain lang po. So hindi po sila nakapagtanim ng mga durable. So kaya ganun po yung nangyari. Tapos nung umalis po sila Nanay Lorna, pumunta sila doon sa mga kagubatan mga kababayan dahil uso po kasi dito dati yung mga baka yung maghagot ba yung kanang maghagot ka para nakailanot ibaligya. Tapos yun po yun, umalis po sila dito sa amin hanggang sa nakarating po sila doon sa
dun sa ibang lugar, tapos doon na sila nakatira hanggang sa hindi na sila nakabalik dito. So yung lupa po na naibigay sa kanya mga kababayan ng papa ko ay ano, diyan ang kadluong si Toy. Akala ko dito mag ano si mama magbihis. Yun po mga kababayan, no. Tapos nung pumunta sila nanay doon sa doon sa mga kagubatan hanggang sa nakarating po sila doon sa ibang lugar, pagbalik po nila dito sa Lukadang, doon na po siya na-discover ng taga PB team. So doon ko na naman nakita si nanay na naalala ko yung parang siya yung dati na nakatira dito. So hanggang sa nag-ano na ako ng sakahan namin doon sa malayo. Tapos na nagkikita pa rin kami ni nanay doon sa gubat, ay doon sa bundok, kasi doon ako nagtanim ng mais. Kasama namin sila Onyot, pero hindi namin siya binlag dati. So kaya yun. So kaya lang yung lupa na binigay dati ni Papa kay Nanay Lorna ay syempre matagal din po sila hindi bumalik noon. At saka kasi pag sa tribu kasi mga kababayan, kapag binigyan ka ng lupa, kapag wala ka pong naitanim dyan na kahit isang puno o kaya yung katulad ng mangga, kasi yun po yung parang evidence po talaga na sa'yo yung lupa na yun. So yung kay nanay po ay hindi po nila nataniman dati. So kinuha po ni Papa, kinuha niya ulit yung lupa, tapos binenta niya kasi nagkasakit siya noon. Pinanggamot po sa kanya. Kaya yun. Wala nang, kasi yung natira kasing lupa ngayon na nandito sa amin ay pinaghati-hatian na po namin magkakapatid. So kaya yun, wala nang napunta doon kay nanay. So ako kasi naninigurado lang din po kasi ako, kasi may mga anak din ako. Syempre wala na akong maibigay kay Nanay Lorna nung pagbalik niya dito, dahil nataniman ko na kasi yun na puno na ng niyog at saka kakao, durian, lahat po naitanim ko na doon, saka yung lansunis. So kaya yun, so nag-alanganin na din po ako magbigay pa kay nanay, kasi pinaghirapan ko na po yun para sa kinabukasan din po ng mga anak ko. So yun po yun mga kababayan, no. So ganun po yun nangyari. So dati nung sila mama pa at saka yung papa ko, so si mama po mga kababayan, nasa bahay lang po talaga si mama, kasi yung papa ko po kasi madiskarte po siya, tapos hindi po siya. So nagpapasalamat po ako sa mga sa mga Bisaya dati, dahil sila po yung nagturo kay papa kung paano maghanap buhay, yung hindi magugutuman yung pamilya. So nagpapasalamat po talaga ako sa mga Bisaya na marunong po mag-guide sa mga katutubo. So si Papa po yung parang naging napulutan din po namin ng aral mga kababayan, no. Kasi nung lumaki na po kasi ako, no, nakita ko si Papa kung paano siya yung magtrabaho na hindi magutuman, ganon. So yun po yung nakuha ko kay Papa. So sobrang sipag po niya. So halos yung mga barkada niya mga Bisaya. So yung kasi yung mga katutubo po kasi dati mga kababayan ay hindi po sila yung kapag nagtanim sila, hindi po sila yung hindi po uso yung mga magtanim sila ng mga durable. So ngayon po ay yung mga katutubo po dito sa amin ay may mga improvement na po. So magaling na po sila maghawak ng negosyo. Magaling na sila maghanap buhay. So parang na-out na po yung mga kaugalian noong unang panahon. So hindi na rin po uso ngayon dito sa amin yung ibuya, yung asawahin ka ng hindi mo gusto. So
yun po mga kababayan, so nagpapasalamat po ako ngayon sa panahon ngayon dahil ano na po siya. So parang pwede na po makipagsabayan yung mga katutubo doon sa mga taga bayan. So yun po mga kababayan, no. So maraming salamat po talaga sa inyo. So hanggang dito lang po yung paliwanag ko mga kababayan, no. Maraming salamat po sa inyong suporta sa amin po. So ngayon po mga kababayan ay birthday ko po. So wala po akong handa ngayon. So hindi ko pa po na-try na maghanda po sa birthday ko. So na-try ko po yun dati mga kababayan nung nagtrabaho ako doon sa sa Panabo. Pinagluto po ako ng boss ko ng yung pansit. Pero pagkatapos noon ay hindi na. Wala na akong handa hanggang sa ngayon. So 34 na po ako mga kababayan, no. So welcome sa mga dyan, sa mga kaedad ko dyan. So unti-unti nagmamatured na talaga tayo hanggang sa patungo na tayo sa pagka-senior. So good luck po talaga sa akin sa mga susunod na mga kabanata. So ngayon, so wala muna tayong handa sa ngayon mga kababayan dahil meron naman tayong konting pera, pero so inilaan ko po yan sa mga emergency. So sa ngayon magpapasalamat po ako sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng mahabang buhay. So umabot ako ng 34. So 34 na ako mga kababayan, no. So thank you po talaga. Hanggang dito lang po yung vlog ko. Thank you. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo dyan.